Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Affordable loan para i-fund ang life goals mo. HEAL program ng pag-ibig ating pag-uusapan. Sa balitang OFW, Philippine Consulate sa Dubai nagbabala laban sa mga illegal recruitment sa low-skill Pinoy workers ang target. At ating alamin sa Alam Mo Ba To, 5 katutubong nakakain na bulaklak ng Pilipinas na dapat mong subukan. Yan at marami pang iba live na live sa episode natin ngayong June 19 dito lang sa Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Ayan, magandang tanghali, hapon, gabi, umaga, madaling araw at anumang time zone at saang lugar man kayo napapabilang, tsak na may mangungumusta sa inyo. Dahil nandito po muli tayo live na live June 19 sa ating himpilan po dito po sa Kakampi Online, ang programa nyo tuwing Webes ng hapon na nagbibigay serbisyo, karagdagang kaalaman at impormasyon ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Para sa mga first time na sumusubaybay po online o sa pamamagitan man ng ating official FB page ng Kakampi Online o YouTube channel, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Pag-ibig, Erwin Paul David, at ako po ang inyong makakasama tuwing Webes ng hapon para sa programang ito na Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. So dito po sa programa pong ito, kung kayo po ay bago lang nakapanood, of course dahil ang ating titulo ay Kumusta Na ang Pag-ibig Mo, ito po ay pagbabahagi ng mga impormasyon, latest na balita sa ating Pag-ibig Fund. Of course, ito yung government benefits po natin. Baka yung mga kababayan nating OFW ay hindi sila pamilyar na sila po ay mayroong ganitong benepisyo dahil mandatory na siya sa mga OFW since 2010 at hindi nyo po alam ano bang mga papakinabangan o magagawa ko po dyan. Yan, tuto kayo dito every 3 p.m. po ng Webes ng hapon dahil ito po ang programa makakapaghatid po sa inyo. At of course, from time to time ay nagbabalita ko tayo ng mga latest updates patungkol po sa mga balitang may kinalaman sa ating mga kababayan abroad at syempre yung mga trivias natin sa Alam Mo Ba To. At di na natin patatagalin pa at ginagawa natin ito palagi, nagre-recap tayo ng previous episode. No? So halos parang dinidiscuss uli natin. So nung previous episode po natin, ang tinalakay po natin ay patungkol po sa acquired assets. So ano po ba itong acquired assets? Ito po yung pwede kayo makapagkamit ng pangarap na magkaroon ng murang bahay sa mas murang halaga. Ito po kasi yung mga kumbaga hindi naman natin gustong mangyari pero yung mga properties na narimata na dahil yung failure ng ating former owner na mabayaran o mahabol yung obligation nila dun sa property. So, ang physical condition po ng ating mga properties na nandirito po sa acquired assets ay as is where is. Basahin lang po natin, kagaya na binanggit ko na po kanina, which means that the buyer accepts the physical condition. Sige po, balik po tayo doon. Ayan, the buyer accepts the physical condition of the subject property including whether it is occupied or not. Pero ito nga, selling price is based on the valid appraisal value as of date of disposal. So may mga mode of payments tayo. So to summarize lang po itong nakikita po ninyo, mas maaga nyo siya mapupuli paid, mas malaking discount para po dito sa mga second public auction at negotiated sale. But of course, yung direct purchase, wala po yung discount at first public auction. Yung direct purchase, ito yung ino-offer siya dun sa mismong nakatira pa dun sa property. Yung talagang merong existing housing loan dun sa property na yun, sa kanya yung no-offer. Ngayon, pag hindi na po umabot po doon, i-offer na siya as first public auction. So, wala pa po yung diskwentro. Pero, kapag po hindi na po siya, wala pong nanalo dun sa ating first public auction, ito yung offer na sa second public auction wherein yung original published price discounted by 10%. O, di ka pa man nakakapag may diskwentro na ho siya. Pero pag babayaran mo in cash within 30 days, may 20% discount. Pag short-term installment within 1 year, 10% discount.
Pag long-term installment, yung normal natin na maximum of 30 years, wala. Pero sa negotiated sale, pag retail yan, pag babayaran mo within 30 days, 30%. Pag bulk sale, 40 to 45%. Pag cash and short-term installment. At pag group sale yan, 40 to 45% discount. So sa short-term installment sa retail, may 20% discount. Kapag long-term, may 10% discount. Sa madaling salita, itong mga properties, nandito sa acquired asset, mas mura at garantisadong okay po yan. No? Ito po, kasunod natin pakikita, yung mode of sale. Yan yung binanggit na natin kanina. So, meron tayong direct purchase, public auction, negotiated sale, at meron din tayong tinatawag yung pang-apat na buyer-initiated bulk or group sale, wherein yung bulk properties are offered to purchase by individuals groups upon approval of Pag-ibig Funds Management Committee. Next. Ito po, no, tatalakayin natin yung negotiated sale type under po ng group sale. Yung group sale po, open ito sa lahat ng employees association or cooperative na kung saan yung kanilang employer ay willing na mag-execute ng collection servicing agreement. Ibig sabihin pumapayag sila na yung monthly amortization ng housing loan amortization dededuct na lang sa sahod ng kanilang mga employees. So, diyan, baka may mga nanonood po ditong kababayan natin na mga seafarers. Ayan, kung may offer yan ng manning agency nyo at masaklawan po kayo, pwedeng-pwede po yan. Okay? So, of course, pagdating dyan, enter tayo sa Memorandum of Agreement at the same time, sasubmit ng offer to purchase na yung first batch po ay dapat may ma-approve na 10 million pesos. Overall na yun ha. Ibig sabihin, kahit ilang kayo dyan, no? Makapag-offer ng 10 million pesos na offer to purchase, na hindi bababa sa 10 million yung ma-approve para kayo mag-qualify dyan sa group sale. Of course, evaluation of offer shall be on per property basis. Kaya yung mga diskwentro po dito, kung 10 to 50 million halimbawa, yung inyong na-approve sa first batch ninyo up to 40%, within this year, may mga dumagdag pang sumali. Lumagpas ng 50 million yung halaga, no? Ayan, pwede pang tumaas ng 42% hanggang sa lumagpas ng 100 million, 45%. So, ganun po siya kasulit. Halimbawa, yung isang grupong ito, nauna silang magpasa, and then na-approve sila, nakabil sila 40%, nakatutuwa. Yung iba sabihin, ay hindi, parang gusto rin namin sumali dyan. Di maganda po, mas malaki po yung madidiskwentro po sa inyo. So, ganun po siya. Mas malaki po ang amount ng total na ma-approve or mananalo dun sa bid, mas malaki po ang chance na tayo po ay makamura dahil up to 45% ang discount sa ating group sale pagdating dito sa acquired assets. Kasunod, ito na nga. So, after po natin talakayin itong acquired assets, ito lang naman yung requirements po, no? So, yung ating employer, like yung mga manning agencies po natin, o kaya sa mga nandito sa Pilipinas na companies po, kailangan accredited under dun sa tinatawag nating EAP or Employer Accreditation Program. At, kagaya binanggit natin kanina, must enter a CSA or Collection Servicing Agreement. Ito ay sa pamamagitan po ng yung authorized representative ay attend siya ng CSA briefing with Pag-ibig Funds Billing Department, and special power of attorney ay i-require to authorize the representative to perform liaising functions. Okay? Next. Yan na po yung ating acquired asset. Ngayon, ito na nga. Kung sakaling ako ay aktibo ng naguhulog sa pag-ibig, pagdating ko sa housing law, kasi ako na-aproba ng halimbawa, after ilang years, let's say, hindi na property ang pinoproblema ko. Ang gusto ko na intindi sa buhay, let's say, makabili ng sasakyan, may anak na ako mag-aaral sa koleyo or sa ibang eskwelahan after 5 years, paano ko mapopondohan itong mga life goals ko? At paano ako matutulungan ng Pag-ibig Fund? Yan ang ating masasagot sa ating tatalakayin ngayong episode na to patungkol po sa Home Equity Appreciation Loan or HEAL. Sabi nga dito sa nababasa niyo po, maximize the value of your home to fund what's valuable for you. Fund your life goals with HEAL. Paano po ba itong HEAL na to? Ngayon ay sabay-sabay nating malalaman. Ang HEAL, ito po ay low interest loan based on the net value of your mortgage property with Pag-ibig Fund. Mamaya mas tatalakayin natin po yan. At bukas po ito sa lahat ng housing loan borrowers wherein ang kanilang loan ay at least 5 years na.
and with on-time payments over the past year. Ibig sabihin po, pag 5 taon na po kayo po ay nagbabayad ng housing loan amortization at nitong nakaraang lumipas na 1 taon ay malinis ang records nyo, ibig sabihin wala may 1 buwan na may arrears at updated kayo naguhulog, yan po, pwede kayo mag-apply sa ating home equity appreciation loan. Next. So ito po, ano po yung ating mga magagawa po? Pwedeng halimbawa, kasi ito po, kahit saan mo na gamitin to. Kumbaga, binigyan kayo ng panibagong oportunidad ng pag-ibig para kumbaga mapan yung life goals. So pamagitan ng loan program po ito under HEAL. So kahit gamitin nyo yan sa iba't ibang paraan. Pwedeng sa bahay, papa-improve mo. Or kapital mo para makapagtayo ng negosyo, pag-aaral ng anak, o para sa kalusugan po ninyo, o pagbili ng appliances, furnitures, o pagbabayad ng mga bills at credit cards, or travel, or anumang leisures, and other life goals. Kumaga wala na tayong pakialam dyan kung saan nyo yung gustong gamitin. No? Hindi porket huhugutin natin siya, batay sa computation ng inyong housing loan balance, minus po yung inyong tawag dito, yung maximum na pwedeng ma-loan, kailangan sa bahay po, hindi po. Kahit saan nyo gamitin yan, pwede. Next. Ngayon alam na natin saan natin pwede magamit ang HEAL. Ang kasunod natin alamin, pwede ba ako mag-apply? Sino-sino ba ang pwedeng mag-apply? Una po, dapat may active pag-ibig membership, yung tinutukoy natin, yung regular savings. So, dapat napagpapatuloy natin yung hulog po. At ito na, pagdating sa edad, kailangan hindi hihigit or not more than 65 years old ang kanyang edad upon the date of application at hindi hihigit ng 70 years old upon the loan maturity. Siyempre, kailangan pa rin ay may legal na kapasidad para magmay-ari at bumili ng mga real properties. At kung existing housing loan borrower po ang ating mag-a-apply ng HEAL, siyempre po, dapat na taken out po yan for at least 5 years upon the date of application. May binanggit po dito, the existing housing loan installment accounts must have seen or have been paid regularly and on time within the last 12 months. So, immediately prior to the date of application. This applies whether the borrower is a principal buyer or co-borrower. Kasi yung co-borrower nyo pwede rin mag-apply dito sa HEAL. At syempre, kailangan ay masatisfy nyo yung background checking ng pag-ibig. At kung sakasakaling may short-term loan at the time na mag-apply tayo nitong HEAL, wala namang problema kahit active pa yung binabayaran natin yung ating short-term loan. Given na wala pong arrears or updated din yung bayad natin sa short-term loan. Ngayon, nalaman na natin kung sino-sino ang pwede mag-apply. Next natin ay ito naman po ang aalamin natin. Gaano ba kalaki ang pwede nating magamit o mahiram dito sa ating HEAL? So una, it can be based lowest on the following kasi yan. Pwede sa desired loan amount, sa kapasidad po ninyo, sa capacity to pay, or yung tinatawag nating maximum aggregate loan value na kinocompute po ito na 6 million pesos, 6 million dahil yan yung ating maximum loanable amount sa housing loan. Ile-less yung outstanding loan balance ninyo. Or pwede po sa pamamagitan nitong pang-apat, yung latest loan to value ratio. Wherein, ang computation po nito, yung 60% ng latest appraised value ng inyong mortgage property sa pag-ibig fund, ile-less yung inyong outstanding balance. At kagaya na binanggit po dyan, the lowest of the above amount shall be the amount can borrow. Okay? So ito po, kaya nga HEAL ang tawag natin ng Home Equity Appreciation Loan. Kasi 5 years ago, pagpalagay natin, ang appraised value ng property mo ay pumapatak lang ng 1 million. Over the years, alam mo yun ang maganda sa property, nag-appreciate ang value ng lupa, hindi siya bumababa. So over the years, nadagdagan po yung appraisal niya, kaya mas tumataas na po siya. Tapos, after 5 years, syempre, nababayaran mo na yung housing loan mo. So, magkano na ang balanse mo? So, malaki-laki pwede mo ma-loan kung sakali. Lalo na kung ikaw ay nag-a-advance to principal pa or nag-a-apply to principal pa, di ba? So, yan po yun. Anyway, kayo naman po yung kung ano naman po yung pinamalit dyan, yun naman ipapaloan po sa inyo. Para syempre matiyak natin na abot kaya at makakayanan nyo po yung babayaran po monthly. Napaka-abot kaya naman po nito kung sakali ma-approve po kayo dun sa ating HEAL. And take note lang po, basahin lang po natin yung nandito sa ibaba. Sabi dito, if the amount one seeks to borrow is more than 1 million, a re-inspection will be conducted to determine the current appraised value of the mortgage property. Properties appreciate over time and reappraisal may serve as basis to increase your loan
limit. Okay? So, kapag daw more than 1 million, yung property ay i-appraise po uli. Syempre, ang dahilan lang po nun, para mas malaki-laki pa yung pwede nyo ma-loan. Yun yung kagandahan po nun. Next, ngayon nalaman natin kung gaano kalaki yung ating mahihiram. Ano-ano bang mga requirements? Interesado na ako, Erwin. Number 1, yung ating tinatawag na Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan Application Form. At ito ay downloadable sa ating official website. At meron din naman sa co-borrower. Proof of income natin kung ikaw ay OFW na land-based, yung present employment contract mo na dapat may nakalagay din doon compensation. With compensation siya dapat. Same thing with our seafarers. Okay? Kung nakikinig ka ngayon, yung present na employment contract mo, hindi yung nasakyan at nababaan mo na. Dapat yung kasalukuyan po. At of course, sa mga kababayan natin na locally employed or local based, kayo po dapat ay magpapakita ng latest proof of income. Kung ikaw ay nagtatrabaho, employment contract with compensation, kung individual payer ka, kung may iba kang pinagkakakitaan, nandiyan po yung ating income tax return, yung ating validated na mga proof na tayo po ay kumikita ng ganitong halaga every month. So, yun yung kailangan natin makita po. No? At the same time, one digitized government-issued valid ID, yung ating updated na amilyar or real estate tax receipt, health statement form, at may ika-anim dito. Yung ika-anim ang tawag dito, conformity form of new subsequent housing loan, housing availment for co-borrowers who need to express their consent to the new HEAL application. Next. Ngayon nalaman na natin yung requirements. Ito po, iscan nyo na po yung QR code na yan para kayo po ay makapunta sa landing page para makapag-apply ng HEAL. Maganda po sa ating website, pag nakita nyo po yung housing loan, click nyo lang yung home equity appreciation loan. O kaya sa virtual pag-ibig, makikita nyo sa website natin, meron doon nakalagay virtual pag-ibig, i-click nyo lang yon at punta kayo sa apply for and manage loans at makikita nyo po sa housing loan ang home equity appreciation loan. Pwede nang gawin online. So, ganun po siya kasimple at kadali. At yung makukuha mo dyan, hindi na kailangan ng panibagong collateral. Wala nang hihingi na another certified true copy ng title. Yun at yun pa rin ang gagamitin. Kasi nga, ito naman ay ipabatay doon po sa halaga ng inyong balanse, yung inyong maximum loanable amount. Dahil ang titingnan po kung iyan po ay doon sa 60% ng ating present appraised value or doon sa 6 million less yung ating total balance or depende sa desired amount po ninyo or capacity to pay. Apply na po kayo ng HEAL. Gamitin ang pagkakataong ito para sa aming mga active na housing loan borrowers na may hindi bababa ng 5 taon na kanilang naihulog at for the past 1 year active na hulog, fund your life goals with HEAL. At magsimula na ngayon, apply na po. Okay? So, yan po ang ating talakayan na may kinalaman sa pagkakaroon ng bahay. Recently naman, kung may pinag-uusapan tayong bahay, it's either yung bahay ni Kuya, no? Yan yung napag-uusapan. Walang ibang mas magandang pag-usapan sa sarili nating buhay kung hindi magkaroon ng sariling bahay. Yung pagkakaroon naman ng bahay ay hindi lamang sa pagiging tirahan. Pwede maging passive income ninyo kasi pwede nyo para kumita kayo, pinauupan nyo po, o ginagawang Airbnb, or balang araw, kung tumaas-taas yung value niyan, pwede mong ibenta pa sa mas mataas na halaga. Diba? So, yan po. So, maraming kaparaanan. Nandiyan yung acquired assets natin. At syempre, pag ikaw ay ongoing na housing loan borrower, napakalaking tulong po ng ating home equity appreciation loan. Huwag kayong aalis dahil hindi pa tapos ang ating programa. Sa pagkalipas ng ilang mahalagang paalala, ay magbabalik po ang ating programa para sa balitang OFW at sa trivia natin sa Alam Mo Ba To? Yan at marami pang iba, magbabalik ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo? Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan,
may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Ginagawa mo? Alam kong mahilig ka mag-mine, pero pati bahay? Kasi mga best na mine ko na talaga to. Discounted pa. Paano? Pag-ibig acquired assets lang yan. Ito depende sa property at type ng transaction, pwede ka makakuha from 10% up to 45% na discount. Pwede pang bayaran through cash or home loan. Mag-register online to get your buyer's ID para makapag-bid. Huwag na kayo magpahuli at baka maunahan pa kayo. Mag-mine na para maging yours na ang forever home mo by visiting the Pag-ibig Fund website. Mapapamine ka talaga. Makapag-bid na nga rin. Mine! Yours talaga. Jowa mo yan eh. Sinasabi ko lang na mine eh. Pag-ibig Fund, solid ka ba? Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Alright, so nagbabalik po tayo sa ating programa na Kumusta na ang Pag-ibig mo. Sa mga taga-subaybay po natin, feel free to like and share yung ating pong podcast po ngayon. Nakikita niyo po yan. Whether kayo po ay sumusubaybay dito sa ating official FB page ng Kakampi Online o sa official YouTube channel po ng Kakampi Online. So ito po ang ating talakayan sa Kumusta na ang Pag-ibig mo kanina. No? Kung nanood kayo ng ating mga patalastas, nakita nyo doon yung pagmamay, no? Yung ating acquired assets kasi pwede na kayong gumawa ng inyong online public auction account o yung OPA account. Kaya gawa na po kayo. Sayang baka daming properties yung mga nandiyan dyan sa ibang bansa. Hanggat kumikita pa po tayo, pagkakataon yan para makapag-invest sa mga ganyang long-term na mga investments kagaya po ng ating pagkakaroon ng sariling bahay or yung ating pagkakaroon ng additional na bahay. Okay? So yan yung ating naging topic kanina. Speaking of, bago tayo pumunta sa balitang OFW, may babalita po tayo. Kakatapos lang po ng ating preliminary draw para sa 1+1 raffle promo. So para sa mga details kung sino-sino ang mga nanalo, ay check niyo po ang ating official FB page, ang ating official website. Para sa mga nanalo ngayong preliminary draw, wherein ang ating pong first prize ay 50,000 pesos sa parehas na Pag-ibig Influencer at +1 at yan ay tax paid. Kabayan, baka nahuhuli ka sa balita, meron po tayong 1+1 raffle promo. Kung ikaw ay may active na hulog for the past 3 months, mag-register ka bilang Pag-ibig Influencer kaya hindi mo na kailangan ng promo code. Pero kung sakali na wala kang active na hulog for the past 3 months bago ka maghulog ng latest, ang gawin mo muna ay mag-register ka gamit ang promo code ng isang Pag-ibig Influencer para magkaroon ka ng e-ticket right after mong mag-activate once na ikaw ay nakapag-register. So sa mga mag-activate ng hulog, mag-register muna kayo dun sa aming official website, dun sa ating 1+1 raffle promo para pag makapaghulog kayo, mabigyan ka ng raffle ticket. Syempre, sa mga +1 so natin, the more na kayo ay nakapaghulog ng 200 hanggang November po yan, mas maraming raffle entries. Dahil ang ating aabangan na grand prize sa darating po na Disyembre sa grand draw ay 500,000 pesos po. And tax paid po yun.
Ba, saan ka ba naman nakakita ng 500,000? Alam naman natin pare-parehas na hindi napupulot lang ang 500,000. It's either, sabi ko nga dyan, it's either manalo ka sa tawag ng tanghalan o pumunta ka sa loob ng bahay ni kuya o sumuot-suot kung saan-saan sulok ng kalsada. No? Baka gayahin niyo po yung napapanood natin na pagsuot niya doon sa isang sulok ng kalsada, paglabas niya, meron ng ayuda. No? Hindi po, no? Tayo po ay magkakaroon lang, no, ng pagkakataon na maghanap. Baka meron kayong kakilala, kapitbahay, kamag-anak nyo na nasa loob ng bahay na it's either dati ng member at magre-reactivate lang ng hulog sa pag-ibig o di kaya naman ay bago magpapamember, kunin nyo ng pagkakataon lalo na kung pag-ibig influencer ka. Aba, itong raffle promo natin, kung pag-ibig influencer ka, pwede ka pang manalo more than once. Dahil kapag halimbawa yung inyong +1 nabunot dun sa same draw, dalawang premyo yan kung sakaling dalawa sa mga +1s mo ang nanalo. Halimbawa, yung isang +1 mo nabunot for 25,000 and then yung isang nabunot for the first prize of 50,000. Aba, may 75,000 ka. Lalo na kung yung grand draw, kung dalawa sa +1s mo nabunot, di mas malaki ang chance mong manalo, di ba? Mas mainam yon. Kaya yan po, sali tayo sa ating 1+1 raffle promo. Okay, dadako na tayo ngayon sa ating balitang OFW. At itong ibabalita po natin ay reminder din, no, at paalala po sa mga nagbabalak na mag-abroad, whether saang bansa man kayo papunta. No? Ang Philippine Consulate sa Dubai ay nagbabala laban sa mga illegal recruitment na low-skilled Pinoy workers ang target. Usually, ang daming kababayan natin naghanap ng oportunidad. Sayang ang mga papeles, sayang ang panahon at pagkakataon kung mapupunta lang tayo sa mga nilihitimo o illegal na mga recruitment agencies or recruitment personnel. Ito na po, nagbabala ang Philippine Consulate General sa Dubai sa mga Pilipino na nasa Dubai at Northern Emirates laban sa bago umanong modus sa illegal na recruitment na target ay ang mga low-skilled Filipino worker para alukin ng trabaho. Sa isang pahayag ng konsulado na makikita rin sa Facebook page ng Department of Migrant Workers, ibinabala na inalok ng trabaho ang mga low-skilled na Pinoy workers para ipadala sa mga bansa na may umiiral na employment ban. Kabilang na dyan ang bansang Pakistan. Karaniwan umano ginagamit sa modus ang pag-aalok ng trabaho sa ibang bansa gamit ang tourist visa na pinapaalala ng konsulado ay labag sa batas. Yan po ha, pag narinig nyo na tourist visa lang pero totoo magtatrabaho ka, red flag na ho yun, no? Halatang hindi humaayos ang transaksyon. Pinapayuhan ng konsulado ang publiko na mag-ingat at umiwas makapag-ugnayan sa sino mang individual o grupo, personal man o online, na nag-aalok ng trabaho sa mga bansang may umiiral na deployment ban. Kaya nga may ban Ibig sabihin bawal po magpadala. So pag pinipilit po nila, yan na ho yung mga yon. Mga pang-ano ho yan, illegal po. Upang matiyak na lehitimo ang isang recruitment agency, hinihingkayat ang publiko na tignan ito sa lista ng mga lisensyadong recruitment agencies sa opisyal na website ng DMW or Department of Migrant Workers sa kanilang official website na www.dmw.gov.ph or kaya doon sa https://dmw.gov.ph/license-recruitment-agencies. So, hinihingkayat din ng konsulado ang publiko na maging mapagmatsyag at isumbong sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang recruitment schemes. Ang balitang ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. Bata, wag po nating baliwalayin ng mga ganitong paalala. Bagamat na siguro iba nating kababayan, gano'n na lang kasidhi yung kanilang pangangailangan na magkaroon ng hanap buhay or trabaho, sayang ho at mapapahamak pa po tayo kung tayo po ay mapupunta sa maling kamay. Kaya po para makatiyak at hindi maloko, punta lang tayo sa lehitimo, no other than the DMW po, para sa mga ganitong concerns ng pag-a-apply ng trabaho sa ibayong dagat. At ito na nga, dagdag kaalaman po para sa atin. Noong nakaraang Mayo ho, sinelebrate ho natin yung ating tinatawag na Flores de Mayo, no? Yung usong-uso mga bulaklak. Ngayong June,
Ganun pa man, ito nga yung mga nagpapakasal at may mga uso rin pa rin ng mga bulaklak. Ang tanong, nakakain ba itong mga bulaklak na to? Minsan, yan ang biruan, no? Kapag nagbibigay ng flowers ang isang lalaki sa kanyang minamahal, ang sinasabi minsan daw, nakakain ba yung bulaklak na yan? O pues, ito na po ang sasagot po sa ating mga katanungan kung may nakakain ba bulaklak bukod doon sa alam nating bulaklak ng kalabasa. So, meron tayong 5 katutubong nakakain na bulaklak ng Pilipinas na dapat mong subukan. Ibig sabihin, ito ay dito sa Pilipinas, no? Ito ay mula po kay Ginoong James Tababa mula sa kanyang artikulo sa agriculture.com.ph under the title of 5 Philippine Indigenous Edible Flowers that you should try. At atin ang alamin. Ito na po. So, ang mga halaman ay tinatawag na katutubo kung sila ay natural na matatagpuan sa isang partikular na lokasyon at lubos din na inangkop sa kanilang heograpiya at klima. Ibig sabihin, natural itong tumutubo sa isang lugar. Ang ilan sa mga katutubong pananim sa Pilipinas ay inaalagaan, ngunit may ilan na magagamit lamang sa ligaw, no? Mga wild species. Ang paggamit ng mga bulaklak para sa karamihan ng mga pangunahing pananim ay hindi naririnig dahil ito ay mas matipid para sa mga bulaklak na maging mga prutas o gamitin ito para sa mga layunin na aesthetic o mga pang dekorasyon lang ang tingin sa mga bulaklak. Sa mga katutubong pagkain ng Pilipinas, ang mga bulaklak mula sa ilang katutubong pananim ay tradisyonal na ginagamit bilang bahagi ng pangunahing sangkap. Ang mga nakakain na bulaklak ay kadalasang bahagi ng tradisyonal na pinaghalong gulay na nilaga tulad ng dinendeng, lauoy, linapuahan, inabraw at pinakbet. Ang mga katutubong bulaklak na ito ay kadalasang kinakain bilang salad, kagaya na nakikita niyong larawan ngayon sa aking likuran. Ang mga sariwang bulaklak ay inaani, hinuhugasan, pinaputi sa mainit na tubig, at pagkatapos sinalagyan ng bagoong o yung ating tinatawag na fish paste at tinadtad na kamatis at isang piga ng kalamansi. Ngayon ay aalamin natin, baka may mga nakikita na tayong bulaklak dyan sa paligid. Minsan di natin pinapansin, kala natin di makakain. Ano-ano nga ba mga katutubong bulaklak ang pwede natin makain? At ito na, mauuna sa ating listahan, ang malunggay na may scientific name na Moringa oleifera. Ang malunggay ay isang karaniwang tropical na perennial tree na matatagpuan sa Pilipinas. Sino ba naman sa atin ang hindi nakakita ng malunggay? Pagkadali-daling itanim, di po ba? Itusok mo lang po yung tangkay ho niyan, iwanan mo lang dyan, gagawa na ng ugat at tutubo na ho yung mga dahon. Tinatawag itong superfood at miracle vegetable dahil sa nutritional benefits nito. Ang mga dahon at halaman nito ay naglalaman ng mataas ng vitamin C, potassium, calcium, protein, at iron. O, diba? Superfood talaga. Ang mga bulaklak na malunggay ay nakakumpol sa isang sanga at kulay puti, kagaya na nakikita nyo ngayon sa ating larawan. Karaniwang nagsisimula ang pamumulaklak sa paligid ng 8 buwan pagkatapos itanim. Ang puno ng moringa ay namumulaklak ng isang beses o 2 beses sa isang taon. Ang pagkonsumo ng mga bulaklak na malunggay ay hindi ganong karaniwan kaysa sa mga dahon at buto nito. Ang bulaklak na malunggay ay isang tanyag na gulay sa ilagang bahagi ng Luzon. Ang mga bulaklak ng malunggay ay hindi karaniwang makikita sa mga pamilyan dahil ito ay panapanahon at ang kumpol ng bulaklak nito ay napakarupok. No? So, ibig sabihin madali ho siyang malanta or masira. Kaya, kumbaga pagka-harvest nyo pa lang dun sa pamumulaklak niya, na nga siya, may saho. Next natin ay walang iba kundi ang katuray na may scientific name na Sesbania grandiflora. Ang katuray yan, nakikita ko po yan, nakakalat-kalat yan sa lugar namin before sa May Kawayan, Bulacan. Ang katuray, tinatawag ding Sesbania, ay isang tropical na perennial tree na maaaring palaganapin sa pamamagitan ng mga buto o pagputol. Ang mga bulaklak ay madalas na nakukuha sa mga bakuran ng bahay at kagubatan. Ang bulaklak ng katuray ay karaniwang kinakain sa Ilocos Norte, Capiz, Iloilo, La Union, South Cotabato, Davao del Sur, Bohol, Batangas, Rizal at Leyte at Nueva Vizcaya. Ang mga puting bulaklak ay mas pinipili bilang mga gulay kaysa sa mga rosas or color na fuchsia. Ngunit ang mga kulay na bulaklak ay maaari ding kainin, kadalasan bilang mga salad. Ang stamen na bahagi ng bulaklak ay tinanggal bago lutuin dahil sa mapait na lasa nito. Yung stamen yan po, yung pinakaano po niya.
yung nag-holder ba ng ating pinaka-petals at yung kanyang laman sa loob. Bukod sa mga nabanggit na ulam, ang dahon ng katuray ay maaaring igisa, lutuin na parang nilaga or nilatan o pakuluan o linambong o ilaga sa suka o yung tinatawag nating paksiw. So, yan yung ating katuray. Ito kasunod po ay hindi na bago sa atin to at napaka-familiar na po sa atin. Walang iba kundi ang bulaklak ng kalabasa or cucurbita, no? Cucurbita, no? Hindi ko alam paano basahin yung SPP, pero yan po ang nakalagay po talaga, no? Ang kalabasa o squash ay isang baging na karaniwang tinatanim sa simula ng tag-ulan. Ito ay karaniwang pinatubo para sa bunga nito ay isang magandang pinagmumulan ng vitamin A at lutein na pumipigil sa mga katarata o pampalinaw ng mata. Ang mga kulay kahel o dilaw na bulaklak na nakikita natin sa palengke ay karaniwang mga bulaklak na lalaki. Yun daw yun, ha? Yung mga nakikita nyo binibenta ng bulaklak ay lalaki. Ang pangunahing pag-andar ng male blossom ay ang pagpapataba ng mga babaeng bulaklak. Pagkatapos ng pagpapabunga, kapag ang babaeng bulaklak ay nagsimulang umulad bilang prutas, ang mga lalaking bulaklak ay naaling bilang mga gulay. Kasi namumunga daw yung mga babaeng bulaklak. So, ang silbi ng lalaking bulaklak ay para mamunga, no? Yung ating mga babaeng bulaklak. Okay? Ang mga lalaking bulaklak yung inaani bilang gulay. Ang bulaklak ng kalabasa ay karaniwang sangkap sa nilagang baka, sa sarsa ng mani o kaya kare-kare. O, di ba? So, actually, hindi ko nga alam na sinasahog pala yung kalabasa kasi parang ang tagal na panahon na kung di nakakita ng kare-kare. Kumakain ako ng kare-kare pero hindi ko alam na sinasahugan pala siya ng kalabasa. Usually, ang alam natin sahog doon yung galing sa kawayan o puso ng saging o di kaya yung pechay, no? Pero yung kare-kare pala ay may bulaklak din ng kalabasa. Okay. After ng bulaklak ng kalabasa, ang kasunod naman, ito na yung pang-apat na bulaklak natin ay ang kapas-kapas o Telosma precumbens. Ako, sa totoo lang, ngayon ko lang narinig itong kapas-kapas. Pero I don't know kung nakita ko na siya ng personal. Kasi nga nakakalat nga lang daw yan dahil dito nga yan sa Pilipinas, no? Katutubo. Ang kapas-kapas ay isang makahoy na baging na karaniwang tumutubo sa mga kagubatan. So kanina meron na tayong isang baging, no? Yung kalabasa at dalawa na yung puno natin. So may dalawa na tayong baging. Itong kalabasa at itong kapas-kapas. Kung karaniwan itong tumutubo sa mga kagubatan at mga lugar na may makapal na halaman. Ngunit maaari rin ito matagpuan sa mga hardin at mga lugar na agrikultural. Bukod sa mga puting kumpol na bulaklak nito, kanina din yung may ganyang puting kumpol, yung ating malunggay, maaari din kainin ang hugis sibat nitong prutas. Ito ay karaniwang kinakain bilang gulay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bohol. Ang kapas-kapas ay kadalasang inihahain bilang salad crop na may bagoong dip. Okay, so para siyang yung usual natin mga sinasalad like yung mga okra, no, mga talong. Maaari din itong pakuluan na may sanga at kawayan o labong at dahon ng saluyot na may lasa na bagoong or fish paste. Karaniwang namumulaklak ang kapas-kapas tuwing tag-ulan mula Setyembre hanggang Disyembre. Nakakatuwa ang yaman ng kalikasan ng Pilipinas. At ito na, ang huli. Ang kakawate. Yan. Ang kakawate o Gliricidia sepium. Ang kakawate ay isang puno na karaniwang ginagamit bilang pangbuhay sa bakod o halamang bakod. Maaari itong lumaki ng 2 to 15 meters ang taas. Ginagamit ng mga magsasaka daw ng kakawate bilang berdeng pataba. Dahil ito ay isang puno na leguminous o pinapabuti nito ang kalidad ng lupa sa pamamagitan ng pagbibigay ng nitrogen. Ginagamit din ito bilang natural na ripening agent para sa mga saging. Alam niyo ba na ang bulaklak ng kakawate o lilang kulay, lilac or pink, ang mga bulaklak ay nakakumpol sa dulo ng mga sanga na walang dahon. Kagaya nung nakikita po natin dito, ha? So, ganun po siya. Okay? Ito ay nauulat na kinakain bilang gulay sa Ilocos Norte, La Union, Abra, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Iloilo, Guimaras, Double del Norte, at Double del Sur. Obviously, sa mga nakikita nating lugar, ito yung mga familiar na lugar na alam natin mahilig sa gulay. Katulad ng mga kababayan natin sa Norte, talaga nga naman mahilig sa gulay yung mga kababayan natin doon. Gayunpaman, kahit sa mga lugar na ito, ang pagkonsumo ng mga bulaklak ng kakawate ay nagiging hindi karaniwan dahil sa pagbabago ng mga kagustuhan sa pagkain. Nagbabago yung preference, no?
ng mga tao na parang mas iba na yung sinasawag nila. Ang hindi pa nabubuksan mga pangunahing petals ng bulaklak ay mga natupok lamang at ang iba pang mga bahagi ay dapat itapon bago lutuin. So, ganun pala yan, no? So, by the way, ang ating pong pinagmulan ng ating tinalakay po ngayon ay mula po sa the Indigenous Vegetables of the Philippines by the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development of the Department of Science and Technology. Pwede nyo basahin na kanilang e-library sa DOST-PCAARRD. So, nakakatuwa, no? So, ang napakayaman ng ating kalikasan at binayaang tunay ang Pilipinas, nawa mapangalagaan natin ang kalikasan at ating namnamin ang mga pagpinagkaloob na biyaya nito katulad ng mga bulaklak na ito, no, na hindi lamang palamuti o pagpapaganda ng ating hardin at kapaligiran, bagkus ay may taglay-taglay na nutrisyon na makadadagdag sa ating katawan. So, yan po ang ating natutunan po ngayon. And of course, tayo mga tao naman talaga ay talagang looking forward tayo sa mga bagay na makapagbigay at makapagdagdag ng benepisyo at kalidad sa ating buhay. And speaking of benepisyo at kalidad, walang tatalo pa po sa pagkakaroon ng ipon at sariling bahay, lalong-lalo na habang tayo malakas at nagtatrabaho pa. Kaya nga, it's time to reward yourself by continuing your pag-ibig. Kaya yung mga kababayan natin dyan, na mga land-based OFWs, magiging mga sea-based, pag off-board kayo, mga kababayan nating marino, patuloy nyo hulugan yung pag-ibig ninyo. Ayan nga, baka may chance pa kayo manalo sa ating 1+1 raffle promo kung nag-register ka at gumawa ng promo code. Ganun din, lalo-lalo na sa mga kababayan nating land-based. Sayang po yung oportunidad na habang tayo nagtatrabaho, nakapag-ipon dahil ang taas po ng ating dividend rate. Ang ating regular savings ay 6.6% last year. At kung kayo po ay may voluntary savings program na MP2 ay 7.10% siya last year. At ito ay walang withholding tax at government guaranteed. Pag naka 2 years ka pa nahulog sa pag-ibig, pwede ka makapag-avail ng mga loan programs natin. Kaya nga mga kababayan, yan po samantalang yung pagkakataon na wag lang natin isipin na tayo nakalabas ng ibang bansa. Magkos ay pwede natin maging goal ay makauwi sa Pilipinas. Siyempre kung uuwi ka na rin lang, maganda kung may sarili ka ng bahay. At siyempre kung may sarili ka ng bahay, yan, kung gusto mong itanim, yung mga tinalakay natin bulaklak, no? Like malunggay, kalabasa, kapas-kapas, o kaya karakawate, why not, no? Ang sarap siguro sa feeling na may bahay ka na, nag-grow ka pa ng garden, no? Diba? Kompleto recados, kumbaga. Kagaya ng pag-ibig, na kinukumpleto nito, no? Yung ating pagkamit ng pangarap wherein magkaroon ng ipon at sariling bahay. Dahil yan po ang tema namin sa 44 years, isang pag-ibig na kasama sa pagtupad ng pangarap. Pangarap na magkaroon ng bahay at pangarap din ng pagpapaunlad ng ating bansa sa tulong ng bawat manggagawang Pilipino sa pamagitan ng Pag-ibig Fund ay tsak na makakamit po natin yan. Yan! At dito po nagtatapos ang ating episode this June 19. But of course, abangan nyo po ang mga susunod pa natin episodes. Ayan, nabubulol pa tayo. Susunod na episode sa mga susunod na linggo dahil tsak na marami pang dagdag kaalaman at updates patungkol po sa pag-ibig programs and services as well as yung mga trivias natin at balita po. Kaya tutok lang po kayo at i-like and share nyo po ang Kakampi Online official FB page at official YouTube channel. Muli, ako po ang inyong lingkod Pag-ibig. Of course, kasama ko po dito sa Kakampi Online, yung ating technical assistant na dito na laging nakatulong po sa atin, si Sir RB, and of course, yung president po ng Kakampi, no other than Ma'am Fanny Codemos. Ingat po tayong lahat, and belated Happy Father's Day po sa mga ama nating nanonood, and of course, sa mga inanay din natin, noong nakarang May, ay binabati rin natin ng Happy Mother's Day. Nawa, hindi nyo lang maramdaman ng pag-ibig sa inyo sa mga ganyang araw, bagkus araw-araw ng inyong buhay. Ingat po tayo pagpalain ng bawat isa, at kita-kita tayo sa mga susunod na episode.